Nakikita niyo ba? Meron tayong aircon dyan. And we'll be buying another aircon for upstairs. And how's the tayari for the shake right over here? You're missing the food in India, no? Handmade by mommy. Where is sack? Right over here. Ah, okay. Binda batata. So you'll be... So Kaku is cleaning our house upstairs. हरखू क्लीन कर जे चोखू कर जे हरखू इले में धूल लागू ना Guys, naiinit ako. Alas 2 pa lang pero hindi ako makatulog. Karbu parse chokro aksetle. So, my father-in-law Papa went to farm. Good morning everyone! So, lagi na lang ako nag-uumpisa ng vlog kapag kakatapos kong maligo. So, hi Doc! Hello! What are you doing? I haven't even take bath yet. You went to the farm? Yes. You know guys, in India, Milan is waking up very early these past few days. He cannot sleep that much. If I don't wake up, Papa will wake me up. Wake up. Especially we are... It's 7 o'clock already. Why are you not awake yet? Especially, we are sitting and sleeping here sa ibaba na. So, Papa can easily go and wake you up and tap you instead of sleeping upstairs. When Elaine is not pregnant, we sleep upstairs. But since Elaine is pregnant, we have to sleep downstairs because she cannot climb stairs every time she go up and down. So, it's very easy for Papa and Mommy to wake Milan already. That's why we put aircon also in middle room. I will show you the aircon. Ayan, nakikita niyo ba? Meron tayong aircon dyan. And we'll be buying another aircon for upstairs. And how's the tayari for the Shriman? Yeah, I am going right now Rajpipla with Janu to try out the different sweets that we can feed village. We are planning to feed all village. Full village. So our invitation, they will go and print it already because Janu and Milan did the invitation draft yesterday. According to Western. She didn't wanted Indian style, so we make invitation foreign style what Elaine want. Because the design that these people have, it's Indian style. So they will do the invitation, they will do the food tasting. And then, what else you need to do? Decoration of the stage and other stuff. So, ayun. And I'll just be at home sleeping. How good my life is. You will be taking care of our baby, right? I will show them the food. What Mommy cooked today. Let me show you guys. So, our food for today is dal. That's it. It's rotli. There's milk right over here. You're missing the food in India, no? Handmade by mommy. Where is sack? Right over here. Okay. Binda batata. So you'll be eating now and then you will leave after Janu take bath? Yes. Okay. So we will eat now guys after some time and I'll see you later. Kaku! Anta kar hath halai. So Kaku is cleaning our house upstairs since we are free. Where is Sonal Masi? Sonal Masi kindly. Oh, there is Mummy doing vegetables. Mummy! हरखू क्लीन कर जे चोखू कर जे हरखू इले में धूल लागू ना કેટલા કચરો નીકળો તો અમે બહાર હતા તે 1 મહિનો ફિલિપિન્સ નતા ગયા તા પછી એટલે that's our room guys. They clean our room since it was closed for like 1 month. That's why she's saying so it was so dirty. Look at all the dust she gathered up. Medyo inaantok na ako guys, naiinip ako. Alas 2 pa lang pero hindi ako makatulog. Aho. Taruh siya po. Ekam. Binigyan ako ng watermelon ni Mommy. Thank you, Mommy.
So, ayan, kain tayong watermelon. Maru papatakigya, ketergya. Karbu parse chokro aksetle. So, my father-in-law, Papa, went to farm. And I'm just here sitting. I'm just done with editing. And then mommy gave me watermelon because I said I'm a little bit hungry. So, she cut this watermelon for me. So, ayan guys. Naiwanan ako dito sa bahay. Umalis si Jano and Milan. They are doing a lot of work right now regarding Jano's visa, regarding the Shriman or the baby shower na gaganapin. So, they did already the invitation. They went to do food tasting also. If nag-video sila, insert ko yung video dito. If hindi, ayun yung ginawa nila ngayong araw guys. Nag-food tasting lang sila para sa mga pagkain na ihahapag sa mismong celebration namin na baby shower, which is 5-7 days away. Sobrang lapit na. So, gahul na nga kami sa oras. Kasi usually guys, they are preparing for the Shriman or baby shower at least 2-3 months before. Kasi it's already, parang tradition na dito na once na 5 months na yung baby or 7 months na yung buntis, magkakaroon sila ng Shriman. So, hindi talaga siya biglaan. Kami lang yung merong biglaan. Kasi nga, dahil nga sa sitwasyon ko. So, ewan ko ba, kapag nag-okasyon kami guys, laging biglaan yung nangyayari sa amin. Noon sa engagement ni Jano, kasal ni Jano, tapos yung engagement namin ni Milan, tapos ito namang baby shower namin dito. Biglaan na naman na nag-decide kami na this month nga gaganapin. Supposedly, dapat sa 7th month pa lang siya gaganapin. Pero napaaga nga dahil nga sa sitwasyon ko. So, tapos na ako mag-edit. Kakain na ako. And then, tatry kong matulog, guys. And then, hintayin ko na lang si Jano and Milan na dumating. Kasi, for sure, pagod na pagod yung dalawang yun. Kasi ang dami nilang inayos. And hindi rin naman ako makasabay sa kanila and makasama. Kasi, gayang, complete bed rest nga ako. And sa bahay lang. Dito lang ako sa mismong lugar na ito palagi. So, kung mapapansin nyo, isa lang yung pwesto ko palagi kasi sinet talaga nila itong table na ito and bed na ito na nakataas talaga yung paa. So, ayun. Rest lang talaga ako. So, kakainin ko muna to and balitaan ko kayo sa mga kaganapan maya-maya. So, ayan guys, dumating na si Doc Milan. What are you bringing now? Ha? Wait. Galing sila sa kanina, palengke. Oho. How many pieces? Your card. Oh my god, that's a lot. 250 pieces. Yes. Jo, alam mo, dami yung manaus eh. Very simple and elegant, right? Very elegant. Janu didn't wanted to put so many stuff. They made this last night, guys. Sobrang ganda. So this is my baby shower and this is our letter card. Indian letters. This is in Gujarati. And for Milan, this is the invitation card of Milan. It's not my card, it's full card. You just have to cut it. Cut it, yes. So now we will be writing all the names. Yep. And ilalagay na nila yung mga pangalan ng mga i-invite isa-isa. Yeah. Because in here, you have a lot of relationship, right? So we will just write name with family are only 2 people, 1 people like that. Some family are invited full family. Some family are invited 1 people, 2 people. So we will write It depends on the relationship with them. How far are they from us in But relationship. there's so many invitation guys. Oh, ayan na. Ayan lahat. Imagine. But we will not give to everyone the invitation, na? No. In village, we will not give. In village, everyone. Full village. Kulang pa to guys. Hindi pa namin Full town. binigyan ng ibang full town. Full society. No, full town. Now, which is full society. The saban, like the relationship in full society. This is only for outside people, outside of town. But we will not be giving to other people, the near ones, right? No. The near ones, No, like not the one in near. village. No. So, this is nothing. This like, is not for town people. This is only for outside people. Imagine how much they will, in Mohini Babi. This is times 2, times 3. Ayan, ganyan yung lalagay ni Mohini Babi. Kami kasi konti lang since my side is not here. I'm not from here. Yeah. So, nahati. So, you don't have any relationship. This is just the relationship from my of side. Milan side. Yan. Dami. They'll be putting names and then pamamimigay nila yan sa next 2 days. Ayan. So, marami ako nare-receive na mga comments, guys. And nako-confuse sila kung bakit pa kami magbe-baby shower dito sa India. And sinabi ko nga sa last video ko na
bawal nga yung gender reveal dito. Alam nyo guys, magkaiba kasi yan. Dito sa India, bawal talaga yung gender reveal. Bawal talaga na ipatingin kung ano ba yung gender ng bata. Gawa ng napakadami nga yung nagpapalaglag dahil gusto nila yung lalaki imbis na babae. So, dun nagkakaproblema. Pero, yung baby shower dito, iba kasi siya guys. So, yung baby shower, hindi ko lang alam sa ibang parte ng India. But dito sa parte ng lugar namin, which is sa Gujarat, and dito sa location namin, ginagawa talaga yung baby shower. It's either sa 5th month or 7th month ng buntis. So ako, dahil nga sa kalagayan ko, 5th month siya gagawin. Pero yung si Mohini Bobby, 7th month yun sa kanya. So magsasabay kami. 26 yung sa akin, 28 yung sa kanya. So, ano ba yung kaibahan ng baby shower sa gender reveal? Yung baby shower dito guys, meron silang sobrang daming ritual, sobrang daming mga seremonyas. Pero, dun sa baby shower na yon, walang mangyayaring gender revealan. Hindi papakita kung ano ba yung gender ng bata. Kasi usually, yung typical na baby shower natin sa Philippines, may kasamang gender reveal na, di ba? Kasi sa atin, okay lang siya, allowed siya na tignan yung gender ng bata. Kasi wala namang issue sa atin na babae yung gusto natin o lalaki yung gusto natin. Walang ganon. So, dito sa India, meron po silang baby shower dito sa India, guys. Pero yung baby shower nila dito is hindi siya nag-gender reveal. So, magkakaroon lang kami ng seremonya. Sobrang daming iniimbita. So, usually mga iniimbita is yung mga kababaihan talaga. So, buong village, papakainin namin. Tapos, yung mga relatives namin sa iba't ibang mga village, definitely pupunta sila. So, yung in-expect naming bisita hanggang 500 to 700 na nakatao. And dahil, hindi naman ibig sabihin na babae lahat yung inimbitahan mo. Babae lahat yung pupunta. So, usually, di ba, kapag merong kasalan, magkaiba yung upuan ng babae sa lalaki. Pero this time, dahil baby shower nga siya, mga babae lahat yung nakaupo. And yung mga lalaki, sila yung nagluluto, sila yung tumutulong sa paghahanda, preparation. So, yun lang sila kasi sino yung maghahatid sa mga babae sa function area, di ba? So, sinasama na din nila yung mga asawa nila. So, kakain din naman yung mga kalalakihan dun sa mismong handaan. Pero dun sa mismong seremonya, hindi sila uupo or wala silang parte doon. Kasi usually, yung baby shower is only for the kababaihan talaga. So, doon magkakaroon ng parang mga buko-buko, tapos meron silang seremonyasan doon. Parang parang pagdadasal sa magandang health ng baby at saka ng mother. And dun sa baby shower na yun guys, merong uupo sa harapan ko. And yung uupo sa harapan ko dapat dapat meron na siyang anak and hindi siya nagpalaglag ng kahit na ano and hindi siya nahirapan sa pregnancy niya para ganun din yung mangyari sa akin. So, yung invite namin na upo sa harapan ko is yung sa kamag-anak namin, which is si Kati Mami, kasi wala siyang naging komplikasyon sa pagbubuntis niya. So, ganun siya. Tapos, pagkaka-explain sa akin ni Milan, yung family mo daw, umare, si mother ko sa Philippines, saka yung father ko sa Philippines, hindi daw sila a-attend dun sa baby shower kasi yung a-attend lang dun is yung kamag-anak ng lalaki. So, yung gasto sa part ng lalaki yon. So, ang mangyayari nun, ihahatid ako dun sa bahay ko. So, kung example, dito ako sa India nakalira. So, yung party ng lalaki nun, yung family ko ngayon, which is family ni Janu and ni Mommy, ihahatid nila ako dun sa bahay ko. And then, yung father ko nun, na real father ko, magsa-celebrate nun siya na dumating yung anak ko, ganyan. So, may iba na namang kainan nun. Pero, dahil nga merong umampun sa akin, ibang bahay nga yung pupuntahan ko. So, pumunta ako dun sa kabilang bahay, inihatid ako. So, yun tinatawag nilang tirwa. So, sobrang dami talagang mga tradisyon and ritual, guys. And, explain ko na lang sa inyo yon ng actual kapag nag-baby shower na. So, ngayon, sobrang dami namin gagawin. Sobrang daming mga kailangan pang asikasuhin. So, sobrang daming trabaho, yung mga invitations, decorations, pagkain, food tasting, and so much more.
So, buti na lang marami talaga kaming kasama dito na tumutulong talaga sa amin. And ako pahiga-higa lang. And hindi nila ako binibigyan ng stress. Si Milan, kapag merong ginagawa si Papa, si Milan yung pupunta sa farm. Pag meron namang ginagawa sa farm si Papa, si Milan yung mag-handle ng lahat ng mga kailangan pang asikasuhin. So, everything is set na. They're already in contact with everyone. Yung mga invitations, i-distribute na natin once na nasulatan na ng pangalan, nagpa-print na sila ng invitations. And dumating na rin pala yung invitation ni Mohini Body. And I will show it to you kasi 28 yung sa kanila. So 26 yung sa amin, mas mauuna yung celebration namin. Pero yung sa kanila is 28. So 2 days pagkatapos ng celebration ko, papakita ko sa inyo. So, ito yung ni Mohini Body. So, dito sa village namin, Vavdi, hindi kami nagbigay ng mga invitation since malalapit lang. Pero si Mohini Body is from Rajpipla. So, it means malayo yung bahay niya dito. So, kailangan niya magbigay ng invitation. So, hindi na kami nagpa-print ng mga invitation para sa mga tao dito sa village namin. Kasi, merong isang tao dito, yung pagbibigyan namin ng isang invitation. Tapos, kapag village lang naman, mag-door to door siya. And then, papakita niya yung invitation na sasabihin niya, sa ganitong date, meron tayong pupuntahan na function, ganyan, invited kayo, ha? Pero yung invitation, hindi maiiwanan sa kanila. Parang, yun yung kaugalian dito sa my village. Pero sa city, since malalayo nga yung mga bahay, sa city, isa-isa talagang binibigyan ng mga invitation yung mga tao. So, ayun. I hope meron kayong natutunan dito sa vlog na to. And ina-explain ko lang na maayos sa inyo. Kasi maraming nako-confuse nga kung kaya nga kayo nag-gender reveal sa Philippines kasi hindi nyo nga magagawa yung gender reveal sa India, sabi nila. So, hindi po, parang kasing gender reveal, parang baby shower na rin siya, no? Sa Philippines. Pero dito kasi, yung gender reveal, hindi allowed, pero baby shower allowed siya. So, yun po yung kaibahan. Wala mangyayaring gender reveal dito. Although, alam naman na nila kung ano ba yung gender ng baby. Pero, kasi napanood na nila yung video. And, aware naman sila na gumagawa ako ng video and foreigner ako. So, okay lang. Pero, if other people will be doing it here and sa parang dito sila pina-check. Dito sila nagpa-check kung ano yung gender. Magiging malaking issue and mawawala ng lisensya yung doctor na nag-check dito sa India. So, ganun siya, guys. Very big issue talaga siya. And kapag pupunta ka sa mga clinic talaga, nakalagay na meron silang law about dun. And punishable talaga siya. Mawawala ng lisensya and mai-imprison yung doctor na nagbigay ng gender ng bata. So, ayun. I hope you learned something, guys. And if meron kayong mga tanong, i-comment nyo sa baba and sasagutin natin yan para hindi kayo nako-confuse.